RIP, number 1 pa lang na sinabi niya sa matindi na. RIP Canada. You went soft on discipline. You raised the cost of living so high that both parents are always at work. Yan, isang magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat mga kamamaw. Pumasok ako ng maaga para makagawa tayo ng vlog natin dahil alam nyo naman si kamamaw is laging busy pag may overtime. Pero syempre para sa inyo mga kamamaw, binibigyan ko ng oras palagi yung time ko para makagawa akong vlog at makapagpasaya or makapagbigay ng impormasyon sa inyo mga kamamaw, lalo dito sa Mabuhay Canada. So mga kamamaw, nagbabrowse tayo sa Facebook hapon. Nung bago ako matulog, and then may nakita ko, mga kaibigan ko siya actually, mga malapit na sila mag senior citizen, mga Canadian citizen na yan, pero magsi-senior citizen na sila, malapit na sila. So ngayon nung binabasa ko yung post niya, parang parang medyo parang hindi sila natutuwa sa mga kung magkano man ang makukuha benefits ng mga senior citizen dito. So kukwento ko sa inyo mamaya lahat, pero mag-explain muna tayo ng konti. Medyo lang tayo, may mga babasahin tayong mga kinuha nating mga impormasyon about sa mga benefits ng mga senior citizen dito sa Canada. So nakakaano lang mga kamamaw, kasi ako siyempre darating na tayo sa point na magiging senior citizen din tayo, hopefully. Until then, nandito tayo sa Canada. Ayun, sabi nga nila is parang darating ka rin sa point na yun. Tapos ngayon hindi ko pa masyado siyang pinapansin dahil medyo kumbaga nakapokus ako kung ano ba yung mga plano ko sa buhay. Although part din naman na dapat isipin ko rin yung future na yun. Pero so ngayon nga dumating nga yung point na ganyan na nakita natin yung ganong mga balita. So ano ba yung balita about dun sa mga senior citizen dito na bakit ba sila dumadaing, lalo na dito sa Saskatchewan. So may mga rin tayo nababasa or mga nakikita rin sa mga sa TV pag nanonood ka. So ito about to sa mga senior citizen. Ito may nakita akong post dun sa Facebook na ito, is this just another fake polls post, September 2024. The 1,200 month payment for senior is a proposed initiative and has been the subject of various discussion and announcement. However, it is crucial to verify the authenticity and current status of this proposal through official government communication. Here are the steps to fact check. Official government sources: check the latest announcement from government website, such as a Department of Social Service or equivalent bodies. New updates. Follow reliable news outlets for updates of legislative action or budget approval related to this payment. Contact authorities. Reach out to local representative or government officer for the most accurate and up-to-date information. Ito, dito kayo mag-check talaga. 1,200 month financial assistance for low-income Canadian senior, eligibility for 1,200 month payment. If the 1,200 month payment for senior is implemented, certain eligibility criteria will likely. Exact requirements may vary. Here are common factors that might be. So ito po yung kasunod. Age requirement. You must be a senior citizen, typically defined as 65 years of age or older. Residency. You must be a resident of the country or region implementing the payment. Income threshold. So kailangan na permanent residency ka o Canadian citizen ka. There may be an income threshold to qualify, ensuring that the payment goes to those in need. Current benefits. Your eligibility might also depend on whether you are already receiving other forms of government assistance or pension benefits. So ito, mag-check kayo sa CRA sending 1,000 extra for low-income seniors. Okay, sa mga low-income seniors, ito yung makukuha ninyo. What this new is about eligibility. All you need to know. Yan. So ito yung mga kinuha natin. Actually, nakuha natin ito sa Facebook based dun sa talaga na parang nakapost doon na kung ano mga gusto nyo malaman when it comes sa
eligibility nyo ng mga sa low income na senior citizen. So usual naman kasi mga kamamaw dito, yung mga citizen dito kahit na matatanda na rin talaga sila ng mga kamamaw, nagtatrabaho pa rin sila. Dito ko na experience mga kamamaw kasi may mga nakatrabaho tayo nung server pa ako sa Berry Barn. May mga nakatrabaho tayo na nasa like around 65 or 70 years old na nagsiserver pa. So sa Pilipinas wala ka na makikitang ganong klaseng edad na tao na nagtatrabaho pa, na sumasabay pa sa trabaho mo. Usually talagang nag-hire pa rin sila kahit na gano'n ang edad, ina-hire pa rin nila dito. Yun ang kagandahan naman dito sa Canada, as long na kaya mo magtrabaho, pagtatrabahuhin ka nila. Talagang hindi katulad sa Pinas na pag nag-apply ka ng server parang like around ano na siya, mangyayari sa'yo. Pag mga 35 ka na, pahirapan ka na makapasok ng server kasi parang overage ka na agad tinatawag. Dito hindi, walang overage, walang ano dito. Talagang as long as kaya mo magtrabaho at kaya mong gawin lahat ng mga bagay na nandun mismo sa based dun sa trabaho kukunin mo, tatanggapin ka pa rin nila. So ito na yung ano, may mga na-search pa tayong iba dito. Yan, what is the new benefits for senior in Canada? Starting in June 2024, the Canada Revenue Agency will give a 3,100 extra old age security or OAS pension payment to those who qualify. Ay nakalagay September 8, 2024. Tapos, who is eligible for Saskatchewan Low Income Supplement for Seniors? Ito sa Saskatchewan to. Eligibility. You are 65 years of age or older. You are permanent resident of Saskatchewan. You receive full or partial OAS pension and GIS and you have annual income below a specified level. So automatic magkakaroon ka nito pag talagang ang sinusweldo mo is talagang mababa lang talaga. Kumbaga dagdag suporta rin to sa mga katulad natin, which is maganda kasi kung sa akin maganda kasi kung nasa Pilipinas tayo. Hindi ko minamalit ang Pilipinas pero sinasabi ko lang may nangyayari kasi comparison kung saan mas masarap mabuhay or saan ka medyo masasabi mo mabubuhay ka o makakakain ka pagtanda mo. Talaga may makukuha ka bukod sa insurance na makukuha mo pag nag-retire ka, may mga pension, may mga makukuha ka talaga. Kaya malaking bagay talaga para sa akin itong mga ganitong klaseng balita. Ito, what is considered a low-income senior in Canada? In Canada, low-income senior can be defined as those who receive or who are eligible to receive the Guaranteed Income Supplement or GIS. The GIS is a monthly non-taxable but tax reportable supplement to the monthly old age security or OAS pension. Yan. Ito pa yung isa. Yung ano naman to, yung magkano daw ba yung nakukuha or magkano ba ang average. Ito, how much money does the average Canadian have in their bank account? The average value of net savings per household in Canada increased by $332 or plus 6.63% since the previous year. In total, average value amounted to $5,342 in 2023. So nagtaas siya ng 6.63. This increase was preceded by a declining average value. Ano tayong kasulina natin July 26, 2024. So yun yung mga bagong balita natin na sinearch natin about dun sa senior citizen. So ang laking bagay mga kamamo talaga na pagdating mo dito is alam mo yung panatag kapag tanda mo na although sabi natin may sarili ka na ring ipon, may pera ka pa rin makukuha. Pero syempre eto na yung sa napansin natin doon or nakita natin sa Facebook na kung ako sa sarili ko, honestly sarili ko, masaya ako dahil magkakaroon tayo ng ganito pagtanda natin. Hindi tayo problema na alam mo sa sarili mo na yung mga anak mo nakagraduate na, meron silang sariling buhay. Yung bang gusto ko maging pananaw ko sa buhay talaga pagtanda ko is hindi na ako aasa sa mga anak ko, hindi na ako aasa kung kanino man. Kumbaga meron ako nakatabi para sa akin. Lagi kong sinasabi kay Mrs. na pagtanda natin gusto ko hindi na tayo maasa sa mga anak natin. Meron tayong pera na masasabi mong sa atin na hindi na natin sila iniisip dahil okay na sila sa buhay nila. Meron silang kanilang karir, maayos na sila, meron silang pamilya na hindi na natin iniisip kung
may pagkain ba yung mga anak natin, meron ba silang panggastos, kumbaga ba tayo naman yung isipin natin. Sabi ko kasi miss ko na kami na yung may pagkain ba tayo mamaya, may pwede ba tayong mamasyal, pwede ba nating enjoy yung ating pagiging senior or pagiging retired, nag-retired na, retirado na mamamayan dito sa Canada na pwede na namin gawin yung gusto namin gawin. So eto, meron tayong isa dito na actually dalawa yun eh, dalawang yung isa senior na talaga siya, yung isa pa senior pa lang. Yung pa senior pa lang kilala ko yan, pero hindi ko na babanggitin yung mga pangalan nila, babasahin ko na lang kung ano yung mga sinabi nila sa Facebook. Ito yung isa, I think it is a shame what Canada has sunk to with his sort of living. They shut down so many mental hospitals that were once like large farms that people have nowhere to live when they become sick. So yun ang inaano nila, pinoproblema nila kasi kadalasan talaga pag ang matatanda kasi dito, pag talagang tumanda na, syempre nakasanayan kasi yung mga humihiwalay na kasi agad yung mga anak. Talaga may kanya-kanya silang buhay. Parang hindi naman sa walang pakialam, ibig sabihin nakabukod na talaga sila. Hindi sila katulad ng Pilipino na naman ang sa Pilipino na pag tumanda ka na, talagang nandiyan pa rin yung mga anak mo, aalagaan ka pa rin. Although yung mga Canadian, aalagaan ka pa rin, pero hindi sila katulad ng Pilipino na when it comes sa hospitality or paano nila anuhin yung magbigay ng pagmamahal o care dun sa mga kamag-anak nilang tumatanda. Is dito kasi hindi may sarili talaga, kadalasan ang binabagsakan nila dito is mga home for the agent. Ganun ang nangyayari, pero malungkot talaga kung isipin mo. Yun naman yung sad part ng pagiging matanda na dito, parang malungkot na lalagay ka na lang sa home for the agent. Parang although binapasya lang ka, hindi mismo yung mga anak mo yung nag-aalaga. So yun yung sad feeling ng pagiging tumatanda na talaga. Pero syempre, sabi ko nga kay Mrs. kung hindi nyo na lang din ako alagaan, nabanggit ko kay Mrs. yun eh, yung mga anak ko pag hindi ka nalaga, pag tumanda ako, lalayas na lang ako. Parang ganun, kasi parang masakit bilang magulang din ko isipin mo na pag tanda mo, kakalimutan ka na lang, wala nang Pero sana, syempre kahit paano, ituro natin sa mga anak natin or ituro natin ng maayos na parang kahit paano, tumanda man tayo, maalala nila na tayo. Ilan naman ang mga bagay na hinihingi bang lambing ng mga magulang pag tumatanda na. So kaya kayo mga kabataan kayo, pag tumanda na kayo, tumanda na yung mga magulang nyo, huwag nyo silang kakalimutan. Lagi nyo silang babalitaan, lagi silang sisilipin. Kung malayo kayo sa kanila, papasyalan nyo sila. Yan, paramdam nyo na mahal nyo sila. Ayun mga kamamo. So the government has just put up minimum wage to $16 an hour with no benefits. I was making more than that 16 years ago and finding it hard to live without senior housing when our politicians going to pull their heads off the bag and do something for a majority of people and give less to themselves, corporation and billionaires. I hope there is a special place in hell for so many, grabe, who do not care about the average citizen and for whatever reason the down and out. So yung sinasabi niyo sa minimum wage, kasi di naman lahat kasi talaga ng napapagtrabahoan mo dito mga kamamo is magkakaroon ka ng benefits. So may benefits ba, hindi siya ganong kataas na parang kayang masustain yung mga pangangailangan mo pag when it comes sa medication. So kailangan talaga mag-apply ka pa rin ng sarili mong insurance para kung sakaling dumating ka sa point na ganon, may ka, kumbaga ba hindi mo naisipin yung mga pampagamot mo, yung pambili mo ng gamot, mga ganon. Yun yung inaano nung matanda, kasi nga nandun lang siya sa basic salary situation, tapos wala nga daw siyang nakuha benefits. So yun ang ini-explain niya dun sa yun, na sana mabigyan ng pansin sa mga kasi hindi naman lahat nasa magagandang estado ng klase ng trabaho na pupuntahan, iba-iba rin naman So ito pa yung isa, ito yung pinakamatindi mga kamama, ito kakilala ko to. Pero nung binasa ko to, sabi ko masarap siguro kung i-search ko na tong yung gantong sitwasyon ngayon yung about dun sa senior. Ito yung pinakamatinding nabasa ko na parang asarap ibalag nito para ma-share ko din sa inyo. RIP, number 1 pa lang na sinabi niya sa matindi na RIP Canada. You went soft on discipline. You raised the cost of living so high that both parents are always at work.
Rather than spending time with their children, you took God out of school. Parents were told, no, you can't discipline your kids. Senior that have the right to retire and 65 and enjoy the rest of their days, golden years. You can no longer retire because they have to keep working to survive. The cost of living is far greater than the monthly income. Well done, Canada. You shall reap what you sow. And we have a lost whole generation and turned into a selfish, disrespectful brats who have no respect for people, property, or authority. Things need to change for better. Copy paste if you got the guts. You know, RIP Canada. So ang sinasabi niya dito kasi sa ano to, parang parenting ano rin to, may part ng parenting side to. So parang sinasabi nila, paano namin matuturuan ng maayos o magaguide yung mga anak namin is matanda na sila, dalawa pa rin ang trabaho nila dahil sa taas ng bilihin. So yung cost of living nga naman sinasabi nila is tumataas na. Tapos hindi naman, parang hindi nila mababalance na parang mababantayan ng maayos or magaguide. Parang inaano rin to na parang minsan dumarating sa point na parang inaasa din. Sa sobrang busy na ng mga magulang, parang minsan iniisip na nila na parang inaasa na lang din sa school yung pagtuturo ng magagandang, sabi natin yung manners, maayos na manners, o yung parang mapaayos ba yung mga anak nila na hindi sila mapariwara. So para sa akin tong anong to is may point siya, pero talagang kung sabihin mo talaga sa buhay ng tao, dapat talaga ibabalance mo. Kailangan mabalance mo na yung kahit busy ka sa trabaho, kahit na pagod ka sa trabaho, dapat kaya mong i-balance between paano mo tuturuan o i-guide ng maayos yung mga anak mo at the same time for your future. Pero yun yung sinasabi niya na parang dalawa na trabaho, hindi na sila maka so kanya-kanya, iba-iba tayo ng opinion niya to, na parang hirap na hirap siya sa ganong klaseng sistema. At totoo naman talaga mga kama, medyo tumaas na yung cost of living dito sa Canada. Sobrang laki na ng pinagbago since nung the last time na, yung first time na pumunta ako dito until now. So ngayon medyo malaki na talaga yung na yung bilihin is parang minsan nabibiti na talaga yung budget mo. Hindi na pwedeng nasa minimum wage ka na lang. Kung nasa minimum wage ka, pwede kung sarili mo lang yung binubuhay mo. Kung pamilyado ka, makama mo, hindi. Dahil sa daming bills na binabayaran, syempre may mga ka rin, dumarating ka rin sa point na nagkakautang ka sa credit card, na hinahabol mo rin na mabayaran agad, dahil kung di mo babayaran yung interest, nakakapanghinayang kasi makama mo, sa totoo lang yung interest na dapat wala kang binabayaran na interest. Ang binabayaran mo sana yung utang mo, kung may ganun lang sana, bakit hindi, diba? Kasi yung interest, magugulat ka na lang, minsan may 200 ka na, 300 ka na sa isang buwang interest. Isipin mo yung 300 na yun, dahil ilang araw mong trabaho yun, ilang araw mong pinagpaguran nyo para bayaran mo lang yung interest ng credit card mo. Kaya mahirap, kaya iwasan nyo rin mga kamamo yung pagkaskas ng credit card, dahil masarap lang sa simula, lalo pag bagong dating ka dito, talagang kahit anong gusto mong bilhin, mabibili mo. Pero syempre, ilagay mo pa rin sa tama yung paggamit ng credit card, dahil hindi magandang libangan ang credit card na gamitin mo at ikaskas mo tapos wala ka namang pambabayad. So yun lang mga kamamo yung mapapayo ko sa inyo. Tsaka yung sa sinabi niya na ito, nalulungkot ako para sa kanya, pero syempre ganun talaga ang buhay, na darating ka sa point na maraming pagsubok, maraming trahedya, kung ano man ang dumating sa buhay mo. Pero sabi nga, bilang isang Pilipino ka, problema ka lang, Pilipino ako. Yun ang maganda sa Pilipino, talagang masasabing palaban, talagang kayang lumabang kahit saang dago kapag subok ng mundo. Yun, ganun talagang mga Pilipino. Kaya saludo ko. Kaya napakasarap naman na ito na sabi ko nga, sinasabi nila na 1,200. Tapos kung may ipon ka naman, may natabi ka naman, yun yung maganda. May natabi ka, may pension ka, ayan, nakukuha mo, may pension ka dito pag nag-senior ka. May makukuha ka pa sa trabaho mo pag nag-retire ka. Tapos may insurance ka pa. Kung iyon meron ka lahat nun mga kamamaw, masasabi mo pag nag-retire ka,
alam mo sa sarili mong hindi ka magugutom pag nawalan ka ng trabaho. Pero syempre, budgetin mo ng maayos. Itabi mo yung kalahati. Masasabi mo talaga yung kalahati is parang pang ano mo, pang maintenance mo na talaga yun. Yung kalahati, paano mo i-enjoy yung buhay mo. So yun dapat ang magandang plataforma mo or pananaw mo pag palapit ka na sa retirement plan mo. Yun ang pinakamagandang siguro para sa akin, yun yung naiisip ko. So mga kamamo, papasok na tayo. So napakasarap ng kwentuhan na to. Actually nabitin pa nga, pero hanggang dito na lang muna dahil tayo may overtime. So ginawa ko tong vlog na to para magkaroon tayo ng ano tayo, maliwanagan tayo, magkaroon tayo ng pananaw sa buhay na pagtandaan natin dapat nakaplano rin. Yan, nakaplano rin lahat para at least hindi ka walang regret na tinatawag. Nakaset na lahat yan, buong pamilya mo, mga anak mo, maayos na sila, may magandang buhay na sila. Ikaw pag retire mo, may pera ka, may magagastos ka, hindi mo na kailangan parang sinasabing aasa sa iba. So hindi mo na masasabing sa lahat ng oras ay may mga taong tutulong sa iyo na katulad ng bukal na puso mo na tumutulong sa kanila noong time na kailangan kanila. Hindi natin, wag mo ilagay sa set mo na may tutulong sa iyo. I-set mo na kailangan meron ako mahuhugot balang araw. Hindi yung may tutulong naman sa akin balang araw dahil iyon walang kasigurado. Pero yung sinasabi ko sa inyo, magtabi kayo para sa inyo, yun yung sigurado meron kayo pagdating ng panahon. So hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamo.